Glory to God. Amen. Sa magpagpalang umaga, tanghali, gabi man, kung saan ka man ngayon na kikinig, nanonood sa ating online worship service. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa patuloy, sa pagantabay, patuloy na kasiglahan sa panonood ng gawain nating Panginoon. Amen. So, bago tayo dadako sa pag-reveal kung ano yung binaba na mensahe ng ating Panginoon patungo sa akin at ako'y ginamit, let's stand up po mga kapatid at tayo po'y manalangin upang gabayan tayo ng kanyang presensya, kanyang banal na espiritu upang tayo mapuspos sa kanyang pakikinig sa kanyang salita. Hallelujah. Haba Father, maraming salamat o Diyos. It's a blessed morning to you. Maraming salamat, Panginoon, at muli, dinako mo ang aming mga panyapak, aming presensya, Panginoon, upang makapanayam ka namin ulit, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na naroon ang kasiglahan sa bawat isa, sa bawat puso namin. At kami po'y nagagalak na magbabalik sa iyo, Panginoon. We sacrifice our time for you, Panginoon, dahil alam namin, ito ang iyong turo, iyong layunin at tugon, Panginoon. As a Christian, Panginoon, sa bawat isa, patuloy po namin na ilalako at ipapalago pa kung ano yung mga itinuro mo sa amin. O Diyos, proteksyonan mo po kami, Panginoon, sa lugar nito. Nawa ibabaan po yung mga anghel at cover to your most precious blood, O God, na walang kaaway, na magdi-disturbance bagkos, O Diyos, na kami po ay patuloy na magpuri. We are free to praise and worship you, O God. Hallelujah. Abba Father, itago mo po ako sa iyong talikuran, Panginoon. Ikaw ang manguna, ikaw ang magturo, ikaw ang mangusap sa bawat isa. At hindi yung kahinaan ko, Panginoon. Itago mo po ko to your underwings, Panginoon, upang lahat ng may lalahad, O Diyos, ay pawang katotohanan at sa iyo lamang, O Diyos, ang tunay na nagpapatibay bilang as a Christian, Panginoon. Nawa na ang iyo pong ihahayag sa mamagitan ko, Panginoon, ay mabless ang lahat na naka-witness, lahat na nakarinig, Panginoon, ng iyong mga kapatid, ng iyong mga tupa. Pinapanalangin, Panginoon, na naroon ang iyong patnubay at naroon ang iyong katalinuhan na pumapa sa akin, Panginoon, yung wisdom, O Diyos, upang maihayag ko yung mga salita ng maayos, upang maintindihan ng bawat isa. At ito ay makapag-deliver ng healing and deliverance sa kung sino mga kapatiran na mayroong karamdaman, Panginoon. At nawa mabigyan sila ng kasagutan sa kanilang pinapanalangin, Panginoon, o yung mga umahadlang sa kanilang mga petisyon, sa kanilang pinapanalangin. Maraming salamat. To your mighty name, Jesus Christ, we pray. Amen at amen. So, ayan po yung magsiupo at maraming salamat. Hallelujah. Good morning, everyone. My brothers in Christ. So, nangangamusta ang Diyos sa atin. Tayo po ba nagagalak at tayo po pumarito sa kanyang kaharian, sa kanyang iglesia? Amen. So, nawa nagagalak po ang lahat kahit nabitin po tayo sa ating praise and worship. Kapatid, huwag kayong mag-alala kasi bakit? Mayroong magandang provision na ipagkaloob ng Panginoon na aki pong i-reveal para sa inyo. Amen? So, lahat po ba ay nakatanggap na ng kanyang pagpapala? Amen? Kasi bakit? Every gising is a blessing. Amen? So, every gising din, we need to worship God. Kasi bakit? Siya yung nagbigay ng buhay na to. Siya yung nagbigay ng anong pagpapala. Siya yung nagbigay ng mga struggle upang tayo, mabigyan pa ng pananampalataya na may punda natin bilang Kristiyano. Amen? So, in the scripture said, kinuha ko po sa Book of Colossians. Amen? Chapter 1, verse 16. And said, for by Him were all things created, and that in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Praise the Word of God. Amen? So, kapatid,
Ano ba yung una nating ginagawa pag tayo, no, nabibigyan ng magandang gising o mahimbing na pagtulog o binigyan ka ng mga dinisdesire sa puso mo? Nagpapasalamat ba tayo? Pinupurihan ba natin ating Diyos? Isang paalala sa atin, bawat followers nating Panginoong Jesucristo. Lahat po ng nilalang dito sa mundo o mga bagay, no, sa sanlibutan o sa kalangitan ay ito'y, no, ginawa niya. Bakit kaya niya ginawa para sa atin? Yun ang tanong, no? Bakit kaya? Para ba mag-enjoy tayo kung ano yung mundo? Para mag-enjoy tayo kung gaano kayaman nating Diyos? O mag-explore tayo kung ano ba yung ginawa ng Diyos? Bakit? We need, no, to embrace, magpasakop tayo sa Kanya. At ang lahat ng bagay na to, no, sa mamagitan niya, ay dapat ibalik ni natin yung para sa Kanya. At the title of this message, Made for Worship. Kaya, binugahan tayo ng hininga natin Diyos, binigyan tayo ng buhay para merong mag-worship sa ating Panginoong buhay. Amen? So, bago tayo dadako sa ating main topic, no, I would like to remember each and everyone. Amen? Sa mga bago o matagal ng Kristiyano o sa magsisimula pa lang natanggapin natin Panginoong Jesucristo, merong tatlong importante, no, sa pagiging Kristiyano na wag lang natin kalimutan. Ano ba yun? Amen? So, unang-una, we need prayer. No? Dapat marunong tayong manalangin. Siyempre, di ba? Paano tayo, no, pagbibigyan natin Panginoon kung hindi tayo naglalambing by prayer? Amen? Sabi nga sa kanyang salita sa book of John, chapter 14, verse 14, di ba? Lahat ng iyong hililingin sa pamamagitan ng pangalan niya, di ba, ay kanyang gagawin. Amen? So, naroon po, bakit? By prayer, nalalaman natin kung ano yung gusto niyang ipahiwatig. Ano yung mga commandments? Ano yung mensahe para sa iyo? Ano yung paggagabay o warning o pangako? Paano natin malalaman? And pangalawa, pag alam na natin yung paano mag-prayer, di ba? Worship. Pupunta tayo sa kanyang iglesia para mas mag-aalab tayo, mas maganda pa yung testimonya, paano tayo, no, makiayon. And lastly, no, evangelism. Ito yung time na malago ka na, amen, hindi ka na baby Christian, no, tinatawag natin na baby Christian, isa ka na sa mga, no, may katungkulan sa simbahan. So ito yung pong time na atin na pong nilalako o ini-spread yung salita ng ating Diyos. Amen? So, bago tayo mag-evangelize, so, in a worship, no, doon po, no, dito po tayo, no, nagbi-build up, nagmo-mold kung ano yung gusto niyang layunin. Ano ba yung worship? Worship means worth shape. In Tagalog, no, kalagahang angyo. Sa madaling salita, binigyan ka ng anyo ng ating Panginoon kasi mayroon kang kahalagahan. So, paano natin masasabi na mayroon kang kalagahan kung hindi ka nag-worship sa Kanya? Amen? So, yun po ang importansya ng pagiging worship. Worship is acknowledge the worthiness of something or someone. Kaya binibigyan mo ng kalagahan yung taong yun dahil, amen, meron siyang importansya. Kaya wino-worship natin ating Diyos na buhay kasi bakit? Siya yung nagbigay ng lahat kung ano yung meron ka ngayon. So ang tanong, why we worship? Bakit kailangan pa mag-worship? Because we are wired for that psychological, cultural, and spiritual. Ibig sabihin, nakakonekta na tayo by physical kasi kailangan natin. Amen? Kailangan natin na magbigay ng kalakasan kasi kung kalakasan lang natin, lupay-pay ka na ngayon sa puyat lang, sa pagod, di ba? And cultural,
way back 2,000 years ago, di ba? Nag-worship na po tayo. Amen? Nag-worship na tayo pero hindi natin alam kung sino yung wino-worship natin. Sino yung binivisualize nating buhay na Diyos. Amen? And lastly, spiritual. Bakit? Alam naman natin na walang forever sa mundong ito. Yung katawang lupa na to ay madadagta to. Mawawala, malulusaw. Kakainin din ng uod to. Amen? This is not our place. Our place is in heaven. Amen? Na doon ay hindi ka na madadagta. Lahat ay bago. Walang kalungkutan. Amen? So, worship is embedded in human psychology by default. So, ito ay nakasanayan na. Amen? Kasi bakit? Kung meron ka man natatanggap na pagpapala, siyempre magpapasalamat ka sa Diyos. Yun yung mga ginawa dati way back. Kaya nauso yung paggawa ng rebulto ng baka, di ba? Kung ano yung mga rebultong gawang tao, di ba? Kasi hindi nila alam kung saan sila mag-worship, saan sila magpapasalamat. Amen? So, kailangan din na yung kakulangan natin, yung kawalan natin ng wisdom kung saan tayo, nagbe-base po doon kung sinong may likha. Amen? So, we humans have the natural tendency to worship something. Kasi nga tao tayo. Hindi natin alam kung ano yung pagmumukha ng Diyos. Ano ba yung presensya ng Diyos. Di ba? So, we need someone because it is embedded in us to psychology. So, sa isip, doon po tayo, naglilikom. Naglilikom ng binivisualize natin na Lord, di ba? Minsan pumipikit tayo. So, this is the time na yung pagiging, kakulangan natin, o kawalan natin, bakit tayo nag-worship? Kasi hindi pa natin alam kung ano ba yung totoo o saan tayo mag-worship o kanino. Amen? So, culturally, worship is prevalent. Laganap na o kalat na. Way back 2,000 years ago. Throughout human history. Amen? Pabalik-balik na lang. But pinupunto dito, sino ba yung minu-worship mo? Di ba? Makapangyarihan ba yan? Sino ba yan? Ito yung tanong. Amen? So, sinasabi sa Book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 6, verse 9, do you know what your bodies are temples of the Holy Spirit? Who is in you, whom you have received from God? You are not your own. So, kaya pala tayo mag-worship kasi bakit? Yung katawang ito, amen, ay templo ng banal na Espiritu na binigay mula sa ating buhay na Diyos. So, dapat mag-worship yung katawan na to. Ito yung pagbabalik sa Kanya. So, we need na our body, na mag-worship talaga. Amen? Kasi bakit? Merong banal na espiritong naninirahan sa katawan na to. Amen? Dapat talagang wino-work up yun, lalo na pag alam na natin yung salita ng Diyos, yung layunin ng Diyos, o yung time na nireceive na natin ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, hindi lamang na mag-worship tayo dito sa iglesia niya, bagkus maging sa sarili, Dapat meron kang oras. Amen? Because this is the temple of our God. Amen? So, who do we ought to worship? Ang tanong ngayon lastly, saan ba tayo dapat mag-worship? O kung sino ang i-worship natin? Which is, sino? Our God, Jesus Christ. Amen? Kasi bakit? Binigay na sa Kanya ang kapangyarihan ng Kanyang Ama. Pababasa po natin sa Book of Matthew, chapter 28. Basahin niyo po lahat doon. Amen? Para malaman po natin bakit si Jesus Christ. Amen? So, we need to worship by Jesus Christ. In this situation, worship like this. Amen? So, mag-worship tayo, binigyan tayo. Amen? Ng gabay, syempre,
hindi lamang nakakanta tayo, sasayaw, di ba? Kung sino dapat, meron pong system para mas maganda yung harmony ng isang iglesia. Unang-una, the congregation. Ano ba dapat yung ginagawa ng isang kongregasyon o isa ka sa mga membro? It means the congregation is the performer. Amen? Pag sinabing performer, tayo yung nag-aaliw. Amen? Tayo po yung nagbibigay, no, ng kasiglahan sa nanonood. Pangalawa, the music team. Bakit? The music team is the worship guide. Siya yung nagbibigay ng harmony para synchronize lahat ng kongregasyon. Amen? And lastly, the main audience is the living God or the Holy Trinity. So, ibig sabihin, tatlo lang po yung audience na nakikinig sa atin na nag-worship, which is the God the Father, the God the Son, Jesus Christ, and the God Holy Spirit. Amen? So, dapat maaaliw natin yung main audience. So, that's how we ought to worship. Amen? So, kailangan meron tayong prayer kasi nagsisimula doon yung pagde-devoted natin sa salita. Pangalawa, worship and evangelism. So, dito muna tayo sa worship. So, balik po tayo, no? Balik po tayo sa ating scripture. So, sabi sa book of Colossians chapter 1 verse 16, "For by Him we are all things created." So, ginawa tayo ng ating Diyos. Lahat. Amen? So, sa kalangitan at sa kalupaan ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging sa mga luklukan o mga pagsakop o mga pamumunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya, ukol sa Kanya. Amen? So, that's why we need to worship Him. Because all things na nakikita at hindi nakikita have been created through Him and for Him. Ibalik natin sa Kanya. Amen? So, bakit? Bakit pinu-worship pa natin siya? Kasi sabi nga sa Book of Romans, sapagkat Kanya at sa pamagitan niya at sa Kanya, ang lahat ng mga bagay, binalik ulit. Ni Apostol Pablo. Kasi bakit matitigas talaga itong tao Nagmamayabang, di ba? Talagang, kalakasan ko yan, kaya gumanyan. Hindi po. Kasi nasa Kanya o nagmumula sa Kanya at magpakailanman ay sa Kanya. Wala pong sa atin, kapatid. Amen? So, all glory belongs to Him. Dapat, meron tayong ibalik para sa Kanya. Amen? That's why we need to worship the audience of the great and glorious one. Ibalik natin yung nararapat sa Creator. Amen? Hindi lamang na matututo lang tayong magpakabanal. Pupunta lang tayo dito, makikinig. Di ba? Nagbabawas ng kasalanan, nagpapakalinis. Amen? O mag-receive ng pagpapala. Amen? O kundi yung magpuri. Dapat magpuri tayo sa buhay na Diyos na lumikha sa atin. Amen? So that's why we need to worship Him. So He made us by praising Him. Praising that we have a living God, Jesus Christ. Hallelujah. So, hindi lamang tayo, na upo at makikinig. Sasayaw, kakanta, tutugtog. Amen? Kasi bakit? They have an example sa kanyang salita. Maging yung mga kasastaasan pa sa atin. Sabi sa Book of Revelation, chapter 19, verse 4, "And the 24 elders and the 4 beasts fell down and worshiped God that sat on the throne, saying, Amen, Hallelujah. Praise God." Maging tong, di ba? Nabivisualize sa Book of Revelation.
24 elders na nakapalibot doon at yung mga beast. Pag sinabi nating beast, di ba, ito yung tinatawag nating mga hayop o halimaw, ay lumuhuluhod sa Kanya. At saying, sinasabi, Amen, Hallelujah, praise our God. Di ba? Tayo pa kaya ng mga nilalang niya. So dapat, taintim tayo, no? Na nanumbalik. Taintim tayo na binabalik na you are, no? Sinasabi ito, you are the powerful, kind, and humbled one. You are the Lord of Lords, King of Kings. Dapat nararapat lang para sa Kanya yun. Kasi bakit kung hindi niya pinagkaloob yung buhay na to, hindi natin ma-experience kung ano yung gawa niya. Amen? So, this is not a church. Hindi lamang na pupunta tayo ng church kasi makikinig tayo. This is a structure that the true church in us. Kung paano tayo magbigay ng kalagahan, paano tayo, no, na nag-receive at pinapalagahan yung ano yung natatanggap natin. Kasi because it's ourself, no, nag-i-structure tayo kung paano, no, paano yung talagang, no, pagpupuri. It's not really the question if you have the time. Oh, alam natin na mayroong oras ang bawat isa. The big question is, magbibigay ka ba ng oras sa ating Diyos? Amen. Akala ko maririnig ko yun lang. Di ba? Kasi maraming Kristiyano, may time, 24 hours. Makapag-overtime, wagas. Pero hindi makapagbigay ng oras sa Diyos. Hindi nila alam na ang Diyos ang nagbigay ng oras. Oras. Bakit pinakamahalaga ang oras? Bakit? Time is a being significant to Him because life is equal to time. Hindi mo na may babalik yung oras, kapatid. Kung ano yung nangyari ngayon, hindi na po babalik yun. Babalik man yun, pero ibang oras na naman. Di ba? Kaya nga sinasabi natin, time is precious gold. Di ba? Yun lagi ang naririnig natin. Time. Dapat talaga na meron tayong oras na ibigay para sa Diyos. Hayaan mo na natin yung problema. Kung hindi mo mahayaan yung problema, dalhin mo dito yung problema. Di ba? Di mo alam. Di ba? Maraming. May oras dito. Lalaban natin yung time na yan. Di ba? So, ganun po ang pinapaywatig ng ating Panginoon. We need to worship because we have time. Alam ng Diyos yun. Meron kang time mag-overtime, meron kang time maglaba, meron kang time na magluto. Pero sa Kanya na nagbigay ng buhay sa'yo, wala kang time. Nako, kung hindi makatiis ang Diyos sa'yo, di ba? Wala na. Isang iglap. Time after time. Wala na. Di ba? So, wag po natin, no, kaligtaan. Lagi nating naririnig. Di ba? Minsan, naalala ko yung kapatid dati na sinabi niya sa Book of Hebrews, chapter 10, verse 25, huwag nating kaligtaan. Amen? Yung banal na pagtitipon. Pero, nung isang buwan lang, wala na. Hindi na umiipon sa atin. Saan na kaya si kapatid? Nung ni-reach out na, nako, iba na yung kaipon. Ano yung minimin doon? Di ba? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Bakit hindi natin may bigay yung the best para sa Kanya? Yung hindi mo nga pinapanalangin, binibigay sa'yo, di ba? Yung time lamang na mag-worship ka sa Kanya. Kasi namimiss ka din ng ating Panginoon. Kaya kung minsan binibigyan tayo ng mga struggle sa buhay kasi bakit namimiss yung Diyos sa'yo? Gusto niyang marinig yung boses mo. Gusto niyang marinig yung iyak mo. Gusto niyang marinig yung anak niya.
Amen? So, wag nating kaligtaan. Sa halip, no? Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Kaya, kailangan talagang magsimba. Lalo na ngayon na nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Paano lang bukas o ngayon? Oras, pupunta natin Diyos, babalik na. Wala ka. Masasama ka dun sa mga sumisigaw, Lord, give me a second chance. Di ba? Kung mababasa po natin sa Book of Luke, kay yung mayaman at kay Lazarus, di ba? So, wag po natin hintayin na magliliglik tayo sa buhay natin. Don't neglect the meeting together. Kasi yun yung isa na nagpapatibay sa atin. Nag-aalab tayo. May ibang kapatid, hindi, di ba? So, dapat din na tayo din, nire-reach out natin yung iba. No? Atin pong mini-message, no? Because we are made to worship. We are made that we are here, no? Sabi, we are here in the sanctuary not just to fellowship. We gather together mainly to worship Him. Baka hindi na nakalimot na yung iba eh. Kung sino yung lumika sa kanila. Nakalimot na sila, ay, okay na sa akin, dito lang sa online. Solve na ako dito. Di mo alam, kapatid. Di ba? Habang kumakanta ka dyan, baka iba na yung naririnig mo. Iba na yung nasa presensya mo. So, we need this sanctuary. Not only a fellowship, but we embed, no? We are wired to worship our living God. We are here na hindi lamang, no? Hindi lamang na makarinig tayo, makita ang ating gusto, no? Makakain tayong libre, di ba? Hindi lamang yung kapatid. We are reminded na we need to worship Him. Bakit? Unang-una, this is a reminder for us. Bakit tayo nag-worship? Because we need to worship Him in spirit and truth. Para malaman natin anong katotohanan at ano yung pinapaiwating ng banal na Espiritu. Amen? So sabi nga sa John 4:23, no? Basahin niyo po dyan, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na nananamba na ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. So, ibig sabihin, hinahanap din tayo nating Diyos. Namimiss din tayo niya. Namimiss nga natin, di ba? Yung ating mga pamilya. Lalo na ating Diyos na siyang may likha. Amen? So, dapat ibalik natin yung narapat, yung katotohanan at Espiritu. Amen? Pangalawa, bakit mag-worship tayo? So, we need, no, to reborn the spiritual with Him. Baka hindi natin alam, patay na pala, no, yung espiritu natin sa Kanya. Kaya, pinapaiwatig niya na, bumalik ka sa akin. Bakit? Meron siyang gagawin sa'yo. Meron siyang ibibigay sa'yo. Anong sabi ng Book of John? Nung nagtanong si Nicodemo. Si Nicodemo, isa sa mga leaders ng Pariseo nung way back 2,000 years ago. Sabi niya, paano ba makukuha yung mga reward na yun? So, sabi ni Jesus, amen, sumagot si Jesus at sa kanya, sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y pinanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. So, dapat we need to be born again. We need to reborn spirituality. Amen? So, kailangan talaga para makita natin ano yung nararapat para sa atin. Ano yung kingdom of God? Ano yung meron doon? Alam nyo ba anong meron doon? Lahat ng kaligayahan, lahat ng ninanasa mong mansyon, diamante, naroon na po, ibibigay na sa iyo. Libre. Yun po ang kingdom nating Panginoon. Ayaw nyo mo yun? Amen. Gustong-gusto natin yun. Kaya, katotohanan, dapat ibalik natin yung nararapat. At lastly, why? Because
no? We are one spirit with Him. Mahirap naman yun. Siya yung may likha sa'yo, pero doon ka sa kabilang ibayo. Kawawa ka naman. Ay yung marireceive mo, temporal, hindi yung pinangako niyang eternal life, kapatid, na makakasama mo siya. Amen? Sabi niya sa book of 1 Corinthians, amen? But he is joined unto the Lord, is one spirit. Gusto niya na makiisa tayo sa Kanya. Kasi siya yung nakakaalam ano yung the best para sa atin. We need to become one spirit with Him. Ngayon pa lamang nga sa lupa, di ba? May kaligayahan ka na nananasa na alam mong temporal na to. How much more everlasting with Him? Amen? Truly with Him, dapat in truth. Wala na pong white lies, wala na pong lies dun. Bagkus katotohanan po yung nagpapasaya sa atin. Amen? There's a truth that without compromise, no? Na kahit na walang kasunduan, Lord, sama ako sa iyo. One heart tayo, di ba? Ganon yun eh. Dapat ganon yung pag-aalab natin. And for those, no, who worship, reminders lang, no? Para po sa atin to. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. Huwag po natin lokohin nating Diyos. Kasi alam natin anong balik pag niloko nating Diyos. Umaasa ang Diyos sa atin kahit alam niya makasalanan ka, bagkus you're not deserving. Binigay niya yung nararapat pa sa iyo, which is called grace. Amen? Binigay niya po yun na walang pagdadalawang isip, na walang, no, kasunduan. He sacrificed His own begotten Son, named Jesus. So we need to worship Him. Paano na lang kaya kung wala tayong Kristo sa buhay natin, wala tayong wino-worship? Ano kaya yung buhay mo? Di ba? Naroon ka sa dagat-dagatang apoy, kapatid, kasi mamamatay ka dito sa mundo. Wala pong eternal dito sa mundo. Steward lang po tayo, nangangalaga. Bakit? Kasi meron tayong tahanan na talagang nararapat para sa atin. Amen? Persist o despite man sa buhay natin, pilitin natin. Kasi mas ninanais ng Diyos na unti-unti kang bumabalik sa Kanya kaysa unti-unti kang lumalayo sa Kanya. Nakakaawa. Di ba? Nakakaawa. Bagkus, God is looking for a loyal and faithful one. Kaya nga, glory to glory. Di ba? Tayo'y lumalapit sa Kanya. Tayo'y bumabalik sa Kanya. At nalulugod ang Diyos doon. Hindi man natin randam ngayon, malalaman mo rin pag sinasabuhay mo na yung ating Diyos. Amen? So worship in truth without pretension. No? Hindi yung tipong nagbabalit kayo. Not worshiping just for the show or just for fun or just for crush. Hindi po. We are worshiping because He created us. Amen? So, we are made. No? We are made to worship Him. So, kailangan itaas natin ating mga kamay. Hindi lamang isa, dalawa. Bakit? Kasi lahat ng mga struggle natin sa buhay, pag tinataas natin ating kamay at pinipraise natin siya, lahat ay nagwi-win tayo sa buhay. Like Abraham did. No? In the top of the mountain, sitting on the rock, together with Aaron, di ba? Tinataas niya yung kanyang kamay habang digmaan dun sa mga kalaban na Palestino. Amen? So we need to worship.
Patuloy lang po tayo na mag-worship ating Panginoon. Kasi alam natin na hindi mawawala ng saysay ito, kapatid. Yung pagod mo sa pagtaas mo ng kamay, sa pag-praise and worship sa Kanya, may katumbas yan, kapatid. Yung tinapay ng buhay, yung putong ng buhay, yung reward, yun ang makakamit mo. Amen? So, patuloy lang po tayo na mag-worship. Huwag po tayong mapagod, kapatid. Kung napapagod ka, mag-standby ka lang, magpahinga. Huwag kang mag-quit sa Kanya. Hingiin mo yung kalakasan na Kanyang ipinangako. Sabi nga ni Jesus sa Book of Matthew, di ba? Take my yoke. Amen? Para po sa lahat po yun eh. Hindi lang para sa Kanya. Dahil alam ng ating Panginoon na tayo'y tao, nadadagta itong katawan na to. Nalulupay-pay ito. Diba? Hindi ito permanente. But sa Kanya, patuloy niya nire-remind sa atin na nandito na ako. Amen? Tawagin mo lang ako at ipapakita ko yung hindi mo naranasan. Mabasa po natin sa Book of Jeremiah 33:3. Amen? So, please, stand up po. At tayo po yung manalangin pang wakas. Pasalamatan po natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory, glory, glory to your name, Abba Father. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy na paghihikayat mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami na hagkan, O Diyos, na yung pagmamahal, Panginoon. O Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and Redeemer, we come before you, O God, today, not with a list of a needs or a plan for help, but with a heart overflowing with gratitude. Binabalik po namin to para sa iyo, aming Ama, aming Diyos, and a soul yearning ng mga kaluluwa, Panginoon, na patuloy na nagpapagal sa iyo, Diyos. Alam namin na merong maganda kang pinaplano sa bawat buhay. We thank you for this gift of life, for the breath that fills our lungs, for the sun that warms our face, and for the love that surrounds us. We thank you, Father God. Thank you for the beauty of your creation. Kasi dito namin nalalangha, Panginoon, yung preskong hangin, mga nakukuha naming resources upang makapag-nourish sa aming pang-physical na pangangailangan, Panginoon. And to worship you, this kind, Panginoon, na kahit na walang-wala kami, Panginoon, through your resources sa iyong mga creation, O Diyos, nakukuha namin ano yung narapat para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, for the gentle touch of your love of each and everyone, Panginoon, na inabot mo kami na yung pagmamahal, Panginoon. Hindi lamang inabot mo kami dahil nawawala kami, bagkus inaabot mo kami, Panginoon, dahil minamahal mo kami at ikaw unang nagmahal para sa amin, Panginoon. We thank you for your sacrifice through Jesus hanging on that cross, na kung wala siya, Panginoon, wala kami dito, Diyos. Wala, lahat mawawala ng saysay. For the love that led you to the cross, for the forgiveness that washes away of our sin. Hindi kami karapat-dapat, O Diyos, bagkus sinakripisyo mo ang iyong buhay upang makapanayam ka lang namin, Panginoon, upang maibigay mo lamang yung buhay ng walang hanggan na hinihintay namin, Panginoon. And hope for sustain that through the darkness night, Panginoon, Ikaw ay nandyan palagi at hindi natutulog sa amin. Sa oras ng kagipitan, sa oras na pangangailangan, natutugon mo. Hindi man delay, hindi man advance, in your time, Panginoon. Maraming salamat na we desire to worship you
oh God. Not just in this world, but in every aspect of our life, Panginoon. Pinasalamatan namin to, pinupurihan. Maraming salamat, O Diyos. We pray that our action may reflect your love. Yung binigay mo, yung pagmamahal, kasi yun ang hinabilin mo para sa amin, Ama. Hallelujah. Our thoughts may be filled with your wisdom, and our hearts may be written with your grace. Kasi bakit? Ito lamang ang ibinigay mo na nag-inline sa aming buhay. Dahil ito yung pathway patungo sa nilalakarin mo matagumpay na buhay. Kasi alam namin, you overcome this world. Ano mga temptation, ano mga gawang kaaway, mag-iikaw, Diyos. Ay namuhay din, Panginoon, bagkos you overcome this every situation of this world. Help us to see the world through your eyes, O God, to love as you love and to serve as you serve. Ganun din po, Panginoon, kung paano ka namuhay sa mundong ito, Panginoon, ay gayon din yung yapak namin upang kung mawala man kami sa mundong ito, Panginoon, ay may dala mo kami kung saan ka man naroroon at yung nararapat para sa amin. We surrender our life to you, O God, our Lord and our God. May your will be done on us and through us, now and forever. In mighty name of Jesus Christ, in the guidance of the Holy Spirit, all the sons and daughters of Christ, all we said, Amen and Amen. God bless, people of God.